Hello po mga kaibigan, welcome po kayo sa YouTube channel ko. Ibabahagi ko po sa inyo ang kaunting paliwanag ko tungkol sa viewers na nagtatanong po sa akin tungkol po sa pagkakaiba ng Santo Kristong baliktaran at Santo Kristong hindi baliktaran para sa panggagamot. Ito po ang aking kaunting paliwanag sa nagtatanong po sa akin. Ang pagkakaiba po ng Santo Kristong baliktaran sa hindi po baliktaran. Ang Santo Kristong hindi po baliktaran na tinatawag ko po na abaga na Santo Kristo. Ang pagkakaiba po nito sa baliktaran na Santo Kristo, ang kapangyarihan po ng abaga na Santo Kristo na hindi baliktaran para sa panggagamot, ang kapangyarihan po nito sa panggagamot ay maabot ng kanyang kapangyarihan sa panggagamot ang buong Pilipinas po. Halimbawa po, kung ang manggagamot na ang kanyang ginagamit ay Santo Kristong hindi baliktaran, pag ang kanyang lugar ay sa Iloilo at may pasyente po na nagkasakit, nagpagamot po sa kanya na ang kanyang lugar po ay Visayas, Luzon o Mindanao, ay maabot po ng Santo Kristong abaga na hindi po baliktaran ang taong nagkasakit at magamot po ng Santo Kristong abaga dahil ang kanyang kapangyarihan po ay sa buong Pilipinas po maabot niya. Pero kapag ang taong may sakit nandun po sa ibang bansa ay hindi po maabot ng kapangyarihan ng Santo Kristong abaga o Santo Kristong hindi baliktaran ang taong nagkasakit na nandoon sa ibang bansa. Kaya ang ginagamit po para maabot ang taong nagkasakit na nandoon sa ibang bansa, ang ginagamit po sa paggamot ay ang Santo Kristong baliktaran dahil maabot po nito ang ibang bansa. Kung nandoon po ang taong nagkasakit, maabot po ng Santo Kristong baliktaran na magamot ang taong nagkasakit na nandoon sa ibang bansa. Yan po ang pagkakaiba ng Santo Kristong baliktaran at Santo Kristong hindi baliktaran. At tungkol naman po sa protection o depensa, ang Santo Kristong baliktaran po ay proteksyon laban sa lahat na kapangyarihang itim katulad ng kulam, barang, paktol, palipadangin, sa mga kapangyarihan ng masamang inkanto, sa mga masamang elemento, sa masamang espiritu, sa mga usog, sa aswang, sa sumpa at diskomunyon. Proteksyon po ang Santo Kristong baliktaran at proteksyon din ang Santo Kristong baliktaran sa lahat ng panganib at proteksyon din ito sa bala at patalim. Basta nasa panig po tayo ng kabutihan o sa tama po tayo at malakas po ang ating paniniwala sa Panginoong Hesus. Ang Santo Kristo naman po na hindi baliktaran ay para lang po ito sa panggagamot. Binababad po ito sa tubig o langis. Kapag ibabad po ang Santo Kristong hindi baliktaran sa tubig, ay magagamit po ito na inumin sa taong may sakit. At kapag ibabad po ito sa langis, magagamit din ito na pangaplas ng taong may sakit o nagkasakit. At ginagamit po ang Santo Kristong hindi baliktaran na panggamot gamit ang damit ng taong nagkasakit na dinala po sa inyo na manggagamot. Yan po ang kapangyarihan ng Santo Kristong abaga. Sa viewers na nagtatanong po sa akin tungkol po sa pagkakaiba ng Santo Kristong baliktaran at hindi baliktaran, yan po ang aking kaunting paliwanag po sa inyong tanong. Sana po makakatulong po sa inyo. At sa mga nakakuha po sa akin ng Santo Kristong talikod o Santo Kristong baliktaran at sa mga viewers at followers ko po sa aking shop sa Shopee na nakakuha po sa akin ng Santo Kristong baliktaran, huwag po ninyong kalimutan na ibabad po ang Santo Kristong baliktaran nitong December 31 sa 11:45 po ng gabi. Ibabad po ninyo ang Santo Kristong baliktaran na nakuha po ninyo sa akin sa isang basong tubig. At dasalan lang po ninyo ng dasal na tinuro ko po. At hintayin lang po ninyo ang 12 o'clock ng ating gabi at inumin ang tubig na binabara ng Santo Kristong baliktaran. Sabay po sa ating gabi New Year 2026 para matagal po tayong tumanda. Sa mga viewers at subscriber ng Milagro de Santo Cristo, maraming salamat po sa inyong panunood at maraming salamat din po sa pag-follow po ninyo sa aking shop sa Shopee at sa aking Facebook page ng Milagro de Santo Cristo. At mag-subscribe naman po kayo sa YouTube channel ko. Panoorin na lang po ninyo
ang second channel ko sa YouTube, sa Milagro di Santo Cristo 2. Baka may magustuhan po kayo ng mga lamang gamot na magagamit po ninyo. Paalala lang po, ang mga maiwagang dasal at orasyon na binabagi ko sa inyo ay gagamitin lang po ninyo sa kabutihan. Gumagana na. Ito hindi na kailangan ng 49 days na dasal. Ang kailangan lang magdasal kayo sa Panginoong Hesus sa gabi bago matulog. At pagkagising ninyo sa umaga magdasal din kayo. Mananalig lang sa Panginoong Hesus para lalong lalakas ang mga pagsambit sa mga mahiwagang orasyon na gagamitin po ninyo. Yan lang po, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.